Malia, maligayang kaarawan sa ating dalawa. Kulay-pulay ang damit na yan kasi alam kong paborito mong kulay na yan eh. At kulay pink naman sa akin para kambal pa rin. Naku, nakalimutan kong birthday pala natin ngayon. Paano yan eh? Siyempre, may regalo rin akong ipit sa buhok. Happy birthday, kambal ko. Akala ko wala ka talagang regalo para sa akin, ate. Nako, di pwedeng wala at marami na akong utang sa'yo. At hindi lang yan, naka-order na rin ako ng cake para sa atin. At nagpaluto na ako ng pansit at lumpia kay Aling Dolores. Wow, yung mga paborito ko pa talaga ah. At luto pa ng paborito ko rin kusinera. Salamat, Ate Malia. Ano ka ba, lahat basta kaya ko. Gagawin ko para sa atin at para sa'yo. Pinangako ko sa puntod nila nanay at tatay yan eh. Eh, kambal tayo, paano ka naging ate? Malamang nauna akong lumabas kesa sa'yo. Ulila man, ngunit lumaking maayos at mapagmahal sa isa't isa ang kambal na sina Malia at Myla. Ang lahat ng bagay ay napagkakasunduan nila. Pareho silang mapagbigay sa isa't isa, subalit kahit nakambal sila, may mga ugali rin na magkaiba ang dalawa. Palaban at madiskarte itong si Malia, habang si Myla naman ay mabait, mapagbigay at matulungin din. Mas malawak ang pangunawa at malambot ang puso. Si Malia ang tumatayong ate sa kanila. Protektado niya ang kapatid mula pa noong mga bata sila. Sakitin at may pagkalampa kasi si Myla, kaya laging napagdidiskitahan dahil sa balat nitong kulay berde sa mukha. Ang tanging palatandaan na siya si Myla. Dahil dito, ang kambal niyang si Malia ay lumaking palaban at malakas para mapangalagaan ang kambal niya. Oh, mag-iisang linggo na yung ubo mo ah. Hindi pa rin nawawala. Hindi mo ba iniinom yung nilalaga kong lagundi para sa'yo? Iniinom ko naman ate, kaso hindi pa rin nawawala eh. Ganun ba? Busya, hindi muna tayo magbubukas ng pwesto natin bukas at ipatitingin kita sa doktor. Ay ate, wag na. Gastos lang yun. Gawan mo lang ako ng lagundi, mawawala na to. Tsaka, malapit na rin bayaran ng renta sa tindahan. Wala tayong ipambabayad kapag nagpatingin ako. Alam mo namang mahal ang doktor at reseta, di ba? Pero mas mahal kita, kapatid kita eh. Ikaw na lang ang meron ako. Ang renta kapag pumalya, magagawa naman ng paraan. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Paano na lang ako kung may mangyari sa'yo, Myla? Eh di mag-asawa ka ate. Naku, wala na sa isip ko yan. Ayos na sa akin na tayo lang. Mas gusto ko na maalagaan ka dahil yan ang pangako ko kina nanay at tatay. Kung mayroon mang listahan ng pinakamabuting ate, tiyak na nasa listahan na yon si Malia. Hindi na kasi niya naiisip ang sariling kaligayahan. Sapat na sa kanya na alam niyang naaalagaan niya ang kakambal niya at maayos ang pamumuhay nila. Nang sumunod na araw, hindi sila nagbukas ng tindahan sa palengke. Dinala ni Malia si Myla sa doktor at doon nalaman nila na may problema nga ito sa baga kaya hindi nawawala ang ubo. Oh, ayan. Tapos ayaw mo pa magpadala sa doktor. Kung hindi pa tayo nagpunta rito, baka lumala pa yung kalagayan mo. Oo na, pasensya ka na ate. Ayoko lang naman kasing maging pabigat sa'yo eh. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na pabigat ka? Myla, kapatid kita at mahalaga ka sa akin. Kung dati na mga bata pa tayo, pinagtatanggol kita sa mga nang-aapi sa'yo. Aba malamang kahit pati sa mga mikrobyo, ipagtatanggol kita. Ate naman eh, nakuha pa magbiro. Hindi, sinasabi ko ang totoo. Kahit sino o ano pang makapanakit sa'yo, poprotektahan kita bilang ate mo. Salamat ate Malia. Kahit na may sakit, kasama pa ring nagbabantay ng kanilang tindahan si Myla. Mas mababagot daw kasi siya kung sa bahay lang siya buong araw. Sa may kaha siya nilagay ng ate niya para hindi siya direktang haharap sa mga tao habang nagpapagaling pa. Makaraan lang ang 3 araw sa tamang pag-inom ng gamot, gumaling na si Myla. Ngunit ang ate naman niyang si Malia ang nilagnat at nagkasakit
kaya't siya na muna ang nagbabantay ng tindahan nila sa palengke. Maaga na lang siyang nagsasara upang maaga ring makauwi para alagaan ang ate niya. Ate, kumusta ng pakiramdam mo? Ano ba yan? Pagkatapos ko, ikaw naman nagkasakit. Malas yata ako sa'yo eh. Shh, tumigil ka nga. Huwag mong sabihin yan. Nasobrahan lang to sa trabaho nung nagdatingan ng mga bagong paninda natin. Kasi naman tutulungan kita magbuhat at magayos, ayaw mo naman. May ubo lang naman ako noon pero hindi naman ako baldado. Ayaw nga kasi kitang mapagod. Ayaw kitang hingalin o marumihan at baka lumala pa ang kalagayan mo. Ate, ang OA mo. Marumi naman talaga kasi sa palengke. Malamang public area yun eh. Na-overprotective ka na sa akin. Pwede ba? May sakit ako. Huwag mo na akong sermonan. Kain na lang tayo. Bumili ako ng paborito nating lomi. Dito na rin ako kakain sa kwarto para may kasama ka. Nood na lang din tayo ng palabas habang kumakain. Sige ba? Kung yan ang gusto mo. Sa kahit na anong sitwasyon, laging pinararamdam ni na Myla at Malia na laging nariyan lang sila para sa isa't isa, na walang ibang tahanan at masasandalan kundi ang bawat isa lang. Magkakampi at magkaalalay sa lahat ng bagay. Pinahahalagahan nila ang kung anong meron sila ng magkasama nang hindi pinagdadamot kahit na oras kapag kailangan nila ang presensya ng bawat isa. Kinabukasan, dahil hindi pa lubusang magaling si Malia, si Myla na muna ang tumao sa tindahan nila. At dahil nga may sakit pa si Malia, maaga na namang nagsara ng tindahan si Myla upang maasikaso uli ang ate niya. Naku, miss, magsasara na po ba kayo? Ang aga pa po ah. Kasi walang kasamang ate ko sa bahay eh. May sakit pa naman yun. Ang bait mo naman kapatid. Pwede bang pabili na muna ako bago ako magsara? Kailangan na kasi ng nanay ko eh. Sige, ano bang bibilin mo? Nagsimula sa unang pagbili sa tindahan ni na Myla ang pagkakaroon ni Justin ng interes sa dalaga. Mula noon, palagi na itong sa pwesto nila bumibili na kahit wala naman minsang utos ng nanay niya, bibili pa rin sa palengke at pupunta pa rin ito para makita lang si Myla. Oh, Myla, magsasara ka na? Oo, pero bukas hindi na ganito kaaga. Kasama ko na si ate. Medyo okay na kasi siya. Ganun ba? Gusto mo tulungan na kita? Ihatid na rin kita para alam kong ligtas ka pa uwi. Ha? Lagi naman ako umuwi sa amin na mag-isa kapag wala ang ate. Maaga nga lang. Sige na, para mapanatag lang din ang loob ko. O sige, ikaw ang bahala. Nakaramdam ng kakaibang saya si Myla sa kilos na yun ni Justin. Yun kasi ang unang beses na may nakipagkaibigan sa kanya na ibang tao. Nasanay kasi siya noong mga bata pa sila ni Malia na laging tampulan siya ng tukso dahil liban kasi sa pagiging sakitin niya, siya lang din sa kanilang dalawa ang may balat na kulay berde sa mukha. Yun ang nagiging palatandaan ng ibang tao sa kanilang magkapatid. Nang makarating sa kanila, narinig ng ate niyang si Malia ang boses ni Justin. Sinilip sila nito sa bintana at sa unang pagkakataon, may kakaibang saya at ngiti siyang nakita sa kakambal niya. Sino yun, Myla? Ngayon ko lang yata nakita ang lalaking yun si Justin po ate. Bagong kaibigan. Bagong kaibigan? Bakit? Saan mo ba nakilala ang lalaking yan? Sa pwesto siya natin lagi bumibili araw-araw. Myla, ayaw kita masaktan ha. Huwag ka masyadong makampante sa isang tao kung hindi mo pa lubusang kakilala. Gusto ko lang naman magkaroon ng kaibigan ate. Yung tanggap ako. Hindi mo naman kailangan ng ibang tao eh. Nandito naman ako para sa'yo. Iwasan mo na ang lalaking yun. Nang sumunod na araw, kasama na ni Myla ang kambal niya na si Malia sa pagbabantay ng tindahan nila. Magaling na rin kasi ito at gusto niyang makita at makilala rin ng personal ang bagong kakilala ng kapatid. Lumaki silang walang tumatanggap sa kanila. Kahit nang maulila sila sa mga magulang nila,
Walang kamag-anak ang kumupkop sa kanilang magkapatid. Kaya kahit hindi alam kung paano magsimula ng sila lang, sinikap ni Malia na makaraos silang magkapatid sa kahit na anong paraan. Sa kanilang dalawa, si Malia lang ang may tapang at lakas ng loob. Nang sa gayon, maging katulad din niya ang kambal niya. Takot kasi si Myla sa maraming bagay, at tanging ang kakambal lamang niyang si Malia ang nagpapatatag ng loob niya, na walang imposible basta't kasama nila ang isa't isa. Ate Malia, ikaw na lang dyan sa kaha. Ako na lang po magbabantay ng mga paninda. Ha? Pwede naman kitang tulungan kapag maraming tao. Sige na ate, baka masalisihan pa tayo tsaka mas mahusay ka sa kaha kaysa sa akin. Sigurado ka ba na kaya mo? Ano ka ba naman ate? Oo naman po. Di ba nga ako nagbabantay rito nung may sakit ka? Oh, siya, sige. Hinayaan na lamang ni Malia ang kakambal sa gusto niya. Pansin din niya ang naiibang ngiti sa mukha nito, bagay na hindi pa niya nakikita sa kapatid noon. Naging napakagiliw ng pag-aasikaso ni Myla sa mga bumibili sa kanila. At nang maggagabi na, pansin niyang parang may inaabangan nitong dumating at panayang labas-pasok nito sa kanilang tindahan habang tumitingin sa mga taong umaalis at paparating. Myla, pasok na natin yung mga panindang nasa labas para hindi tayo mahirapan kapag nagsara tayo mamaya. Ha? Magsasara? Di ba parang maaga pa para magsara tayo, ate? Ano bang sinasabi mo? Pasado 9:00 na, gutom na rin ako. Bumili na lang tayo ng lutong pagkain. Dapat nga 8:00 pa tayo Natagalan lang ako sa pag-i-inventory. Sige, ako na lang ang magbubuhat. Kaya ko naman, ate. Ay hindi, tutulungan na kita para matapos ka agad. Kanina ka pa abala rito. Hinayaan lang kita kanina kasi mapilit ka. Kaya ngayon, ako naman. Napangiti na lamang si Myla habang nakatingin sa kambal niya na si Malia. Ngunit habang nagliligpit sila, panay pa rin ang lingon nito sa paligid niya na para bang may hinihintay na dumating. Ang kanina'y masayang mukha ni Myla biglang tumamlay. Hinayaan na muna siya ng ate niya, ngunit nang makapagsara na sila, ganun pa rin ang mukha niya. Kaya tinanong na siya ng ate niya. Kanina pa parang Biyernes Santo yung mukha mo. Ano bang problema mo? Wala, ate. Wala? Kaninang umaga ang sigla mo pa at panay pangiti mo. Pero nang mga bandang hapon na, panay na tingin mo sa labas na para bang may inaabangan ka. Tapos yung mukha mo hindi na ma-drawing ngayon. Hinihintay mo ba yung lalaki na yon? Nanliligaw na ba sa'yo yon? Ha? Hindi Wala akong hinihintay. Tara na nga, di ba gutom ka na po? Kahit na hindi aminin ni Myla, alam ni Malia na ang lalaking naghatid sa kanya nung nakaraang gabi ang hinihintay niya. Bago sila umuwi, dumaan muna sila sa nagtitinda ng pritong manok para hapunan nilang dalawa. Bumili na rin sila ng kanin para hindi na sila magsaing pag-uwi, dahil pareho na rin silang pagod. Malungkot pa rin ang mukha ni Myla, at hindi nagbago ito hanggang makauwi na sila. Oh, Myla, ikaw na magtimpla ng juice natin at ako na maghahanda ng pagkain natin. Sige po, ate. Ang sarap nitong pritong manok na nabili natin Naalala mo ba dati? Sobrang saya na natin kapag nakakabili na tayo ng 1 piraso tapos pinaghahatian lang natin kasi konti lang ang kita natin sa pagtitinda ng sampagita sa simbahan. Pero ngayon, may maliit na pwesto na tayo sa palengke at napapaayos na rin unti-unti itong bahay ng magulang natin. Kasi nagsikap ka para sa atin, ate. Naalala ko yung 1 beses na pareho tayong walang makain at may sakit ako tapos may namigay ng pagkain sa mga bata dyan sa kalye. Binigay mo sa akin yung party mo kasi may sakit ako. Sabi mo darating ang araw na hindi na tayo magugutom kasi gagawa ka ng paraan. Dahil hindi ko kayang makita ka lagi na lang naiinggit sa ibang bata na kumakain ng masasarap. Gaya ngayon, alam kong malungkot ka, hindi ko man siya kung anong dahilan. Maliban na lang kung sasabihin mo pero gusto kong malaman mo,
Hindi mo kailangan ng ibang tao dahil lagi akong nandito para sa'yo. Kinabukasan, malungkot pa rin si Myla habang nag-aasikaso at nagbabantay ng pwesto nila. Napapailing na lang si Malia sa ikinikilos ng kambal niya. Dahil wala pang namimili, napasandal si Myla habang hawak ang pantaboy ng langaw. Nakatalikod ito habang marahang winawasiwas ang hawak niya at nakatunghay lang nang may biglang nagsalita. Marahan siyang napalingon nang marinig ang pamilyar na boses na yun. Pabili nga po ng isang balot ng lumpia. Justin, may iba ka pa bang bibilin? Pabili na rin ng 2 carrots at patatas, bawang at sibuyas na rin. Namiss kong kumain ng lumpiang Shanghai eh. Papaluto ako kay mama. Birthday ko kasi ngayon. Birthday mo ngayon? Oo, Happy birthday! Ba't nga pala hindi ka pumunta? Bumili rito kahapon. kasi lumabas kami ng mga kaibigan ko eh. Advance celebration. Nilibre nila ako. Kaya pala. Huwag mo na bayaran yan. Pa-birthday ko na lang sa'yo. Napailing naman si Malia nang makita niya ang ginawa ng kapatid. Hinayaan na lang niya ito sa pag-aakalang walang magiging kahulugan yun. Ngunit mula sa simpleng pagbibigay ni Myla, nagkaroon sila ng malalim na koneksyon ni Justin. May mga pagkakataon na inaaya na siya ng lalaki na lumabas at pumapayag naman siya. Bagay na hindi niya sinasabi sa kambal niyang si Malia. Ate, pwede bang di muna ako magbantay ng tindahan mamayang hapon? May bibilin lang sana ako. Kaya ka ba nakaayos ng ganyan para diretso ka na mamaya? Ha? Oo. Nakakaya namang lumabas na pampalengke pa rin ang ayos ko, di ba? Alam mo, naninibago na ako sa'yo. Kasi dati gusto mo pareho tayo ng suot. Gusto mo kapag nakaayos ka, nakaayos din ako. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ha? Wala ate. Bakit naman ako maglilihim sa'yo? Tsaka, hindi naman sa lahat ng oras kailangan pareho tayo, di ba? Kahit nakambal tayo. Sa bagay, tama ka naman. O siya, basta huwag ka lang magpapagabi ha. Opo ate, pangako. Hindi sinabi ni Myla na makikipagkita siya kay Justin ang araw na yun. Ramdam niya kasing hindi gusto ng kambal niya si Justin, kaya hindi niya na sinabi muna ang tungkol dito. Nagkita sila sa isang mall. Kinakabahan ang dalaga dahil ito ang unang beses na makikipag-date siya. Hindi rin siya mapakali sa pag-iisip kung tama ba ang ayos at itsura niya. Hindi rin siya makapaniwala na niyaya siyang lumabas ng lalaki kahit nakakaasiwa ang balat niya sa mukha habang si Justin ay makikita mo na talagang gustuhin ng mga babae. Myla, kanina ka pa ba? Pasensya ka na at natagalan ako ha. Bagal kasi ng usad ng mga sasakyan sa daan eh. Teka, buti pinayagan ka ng ate mo. Ang totoo niyan, hindi nga niya alam na lalabas akong kasama ka eh. Nagsinungaling ka sa kanya? Ha? Hindi Iba naman yung nagsisinungaling kesa hindi sinasabi. Sa bagay, tara kain tayo. Nagugutom ako eh. Di pa kasi ako kumakain. Huwag ka mag-alala, sagot ko naman. Dahil wala namang alam sa lugar si Myla, hinayaan na lang niyang si Justin ang mamili ng kakainan nila. Nang makakita na sila, umorder sila ng pagkain. Naaliw naman si Myla sa mga kwento ng lalaki sa kanya. Lalo na sa mga papuri at malagkit na tingin nitong parang tinutunaw siya. Nang magbabayad na sila ng kinain nila, napatigil si Justin nang hindi niya makapa ang wallet niya sa bulsa. Hala, nalaglag ko yata o nadukutan siguro ko. Nawawala ang wallet ko eh. Hala, hindi nga. Naku, sige na, hayaan mo na. Ako na lang magbabayad. Talaga ba? Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? Ayos lang. Dahil sa saya ni Myla habang kasama niya si Justin, hindi na niya namalaya ng oras. Ang sabi niya sa ate niya, lalabas lang siya dahil may bibilin.
ngunit nauwi sa panlilibre niya kay Justin. Nagpabili kasi ito ng kape at isang piraso ng damit na sinabing babayaran na lang niya sa susunod na pagkikita nila. Pati pamasahe ng lalaki pa uwi, si Myla na rin ang nagbigay. Umuwi siya ng bahay nang walang dala at gabi na ring nakauwi. Alam mo ba kung anong oras na, ha, Myla? Kailan ka pa natuto magsinungaling sa akin? So naglilihim ka na ngayon. Sabihin mo, saan ka nang galing? Ate, wala. Namasya lang ako. Kumain tsaka nag-ikot. Talaga, Myla? Sige, kung nagsasabi ka ng totoo, tingnan mo nga ako sa mata at ulitin mo sa akin ang sinabi mo. Lahat na lang ba talaga dapat alam mo? Lahat na lang ba kailangan ipapaalam ko sa'yo? At lahat ba kailangan aprobado mo bago ko gawin? Hindi ba ako pwede maging malaya kahit minsan, ate? Nagulat si Malia sa inasal at sinabi ng kambal niya sa kanya. Ito ang unang beses na tinaasan at pinagsabihan siya ng gano'n ng kapatid niya. Nabigla siya dahil hindi gano'n ang Mylang kilala niya. Hindi na muna siya pumasok ng kwarto. Pinalipas muna niya ang ilang sandali bago pinuntahan para kausapin ng maayos ang kapatid. Myla, pwede ba tayo mag-usap? Kung pagagalitan mo lang din ako, wag na lang. Pasensya ka na kung pakiramdam mo parang kinokontrol na kita. Gusto ko lang matiyak na okay ka. Alam mo namang higit sa sarili ko, mas mahalaga ka. May nagsabi sa akin nakita ka raw na may kasamang lalaki sa mall. Si Justin ba yon? Kung hindi na kita mapipigilan, isipin mo palagi na kahit anong mangyari, unahin mong mahalin ang sarili mo. At kilalanin mo muna ang tao bago ka magtiwala. Ayaw kitang masaktan, Myla. Naging tahimik lang si Myla na mga oras na yon. Nang sumunod na araw ay humingi siya ng paumanhin sa ate Malia niya at nangakong magpapaalam na ito sa susunod. Ang unang pagkikita ni na Justin at Myla ay nasunda ng ilang beses. Nanibago rin si Malia dahil kung dati sa lahat ng bagay ay siya ang kasama, kausap at kahati ni Myla, ngayon hindi na. Ang atensyon na dati ay sa kanila lang, napunta na ito kay Justin lahat. Hindi nga nagtagal, naging opisyal nang magkasintahan sina Myla at Justin. Nawalan na rin ng oras si Myla sa kakambal niya. Myla, magbihis ka na at magsisimba tayo. Naku, pasensya ka na ate ha. Susunduin ako ni Justin ngayon eh. Ipapakilala niya na ako sa nanay niya. Lagi na lang yang si Justin ang kasama mo. Ni hindi ko nga maalala kailan ako formal na kinausap niyan para ligawan ka eh. Ate mo pa rin ako. Ano ka ba ate? Sa magulang lang nagpapaalam. Kaso wala tayo nun. Myla! Malia, magandang araw. Ilalabas ko sana si Myla. Hindi na sinagot ni Malia si Justin. Pumasok na ito sa kwarto para makapagbihis. Nauna na siyang umalis sa mga ito dahil bumibigat lang ang nararamdaman niya kapag nakikita niya ang mga ito. Sa isang bahagi kasi ng puso niya ay nararamdaman niyang nasasaktan siya at nagseselos dahil hindi na siya ang inuuna ng kapatid niya. Subalit alam din naman niya na hindi niya pwedeng pigilan ng kapatid na magmahal at pangarapin na magkaroon ng sariling pamilya balang araw. Sadya kasing napako na siya sa ipinangako niya sa puntod ng kanilang mga magulang na sa lahat ng bagay, lagi niyang uunahin ang kapatid niya. Kaya nang magsimba siya, hiningi niya sa Diyos na sana matanggap niya na hindi habang buhay sa kanya lang iikot ang mundo ng kambal niya. Alam mo ate, sobrang saya ko kasi pinakilala ako ni Justin sa mama niya. Mahal niya talaga ako ate at mahal ko rin siya sobra. Mukhang mahal na mahal mo nga. Padalan mo ba naman palagi ng gulay ang mama niya halos araw-araw? Nagpagastos ka pa noong nakaraan nung muntik nang makulong ang mama niya dahil sa scam issue na sabi nila hindi naman totoo. Nadamay pa nga ang pera ko eh. Tapos hindi pa nagbabayad hanggang ngayon. Magiging asawa ko naman si Justin. Kapag nagkatuluyan kami, kaya ko naman ang unti-unting magbayad nun sa'yo.
Asawa? Bakit? Niyaya ka na ba? Ano bang pakilala ni Justin sa mama niya? Hindi pa naman siya nagyayaya. Pero alam ko, dun din papunta yun. Tsaka, pinakilala niya ako sa nanay niya na ako yung tumulong sa kanya dun sa scam issue. Ano? Yun lang? Akala ko pa naman pinakilala ka bilang girlfriend o pakakasalan ka. Sinasabi ko na nga ba eh. Iba talaga ang kutob ko sa lalaking yan nung una pa lang. Isang gabi, habang pauwi na ang magkapatid galing sa kanilang tindahan, sumaglit sila sa suki nila na lagi nilang binibilhan ng pritong manok. Kahit di palagi, nararamdaman muli ni Malia kung paano sila dati ni Myla nang wala pa si Justin. Ngunit nawala ang ngiti sa mukha nila nang pareho nilang makita si Justin na may kasamang babaeng buntis at hinalikan pa ito sa labi. Nakita sila ni Justin, ngunit binawi agad nito ang tingin sa kanilang dalawa at lumihis ng daan sabay akbay sa babaeng buntis na kasama niya. Para namang gumuho ang mundo ni Myla sa nakita niya. Saka nito binuhos ang galit at sama ng loob niya nang makauwi na sila sa bahay. Sinungaling siya! Sinungaling siya, ate! Niloko niya ako! Pinaglaruan niya lang ang damdamin ko at pinaniwalang mahal niya ako! Hayaan mo na siya. Hindi siya nararapat sa pagmamahal mo. Hindi ang gaya niyang iniiyakan, Myla. Pero ate Malia, mahal ko si Justin. Siya lang ang tumanggap at nagmahal sa akin sa kabila ng itsura ko. Pero niloko niya ako, ate. Hindi totoo yan. Nandito ako, mahal at tanggap kita. Hindi mo kailangan ng iba para malaman yon dahil ako nakikita ko na karapat dapat kang mahalin. Sadyang maling tao lang ang pinag-alayan mo ng pagmamahal mo. Isinusumpa ko siya, ate. Isinusumpa ko siya! Habang umiiyak, bigla na lamang naduwal si Myla. Kaya tumakbo ito sa may lababo at doon sumuka. Doon ay nalaman nila na buntis din si Myla. Dahil dito, pinuntahan nilang magkapatid si Justin sa bahay nila. Nakita nilang naroon ang babae ni Justin, ngunit sa halip na angkinin siya ng lalaki, itinanggi siya nito sa harap ng babae at sa mama niya. Justin, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Kaya pakiusap, iwan mo na siya at bumalik ka na sa akin. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Huwag mo ipapaako sa akin ang anak ng iba. At saka, tignan mo nga yung itsura mo. Sa tingin mo talaga papatulang kita? Napakawalang hiya mo talagang lalaki ka. Ginamit at pinakinabangan mo ang kapatid ko tapos ngayon, itatapon mo lang na parang basura at pati ang anak mo itatanggi mo pa. Pwede ba umalis na kayong dalawang magkapatid? Kapag hindi pa kayo lumaya sa bakuran ko, ipapupulis ko na kayo! Layas! Ang kapal din ng mukha mong matanda ka. Pagkatapos kang tulungan ng kapatid ko, ganito lang ang gagawin niyo mag-ina. Tandaan niyo to. Pagsisisihan niyo tong ginawa ninyo. Umuwing luhaan si Myla na hindi alam ang gagawin. Halos lumuhod at makiusap pa ito kay Justin na huwag siyang iwan, ngunit tinaboy pa rin siya nito. Labis namang nasaktan si Malia sa nangyari sa kanyang kapatid. Halos araw-araw itong umiiyak at hindi kumakain. Hinahanap palagi si Justin. Myla, tama na yan. Pakiusap lumaban ka para sa anak mo at para sa akin. Justin, gusto ko makita si Justin, ate. Ang baby namin. Kailangan siya ng baby namin. Hindi na makausap ng maayos ni Malia ang kapatid. Labis na depresyon ang dinaranas nito na umabot na sa puntong sinubukan na nitong magpatiwakal. Dahil din sa matinding pinagdadaanan niya, humina ang kapit ng bata dahilan para makunan si Myla at maging ito ay nag-agaw buhay na rin nang isugod ni Malia sa ospital. Dahil sa nangyari, napilitan si Malia na gawin ang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Isang mangkukulam ang kanilang ina, at sa kanilang dalawa ni Myla,
Siya ang sumalo ng kaalamang yun, sa kadahilanang magagamit niya ito para protektahan at ipaghiganti ang kapatid at ang sarili niya kung sakaling may umapi sa kanila ng matindi. At dumating na nga ang araw na yun. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyo sa kapatid ko, Justin. Ikaw, ang mama mo, at ang babaeng pinalit mo sa kapatid ko. Maging ang anak ninyo ipapatawan ko ng kaparusahan na kahit sa kabilang buhay. Pagdudusahan niyo! Pinatawa ni Malia si Justin pati na ang nanay nito at ang kanyang mag-ina ng Chow. Isang uri ng sumpa at parusa na higit na mabagsik kaysa barang at kulam. Unti-unti nitong lulusawin ang kanilang mga laman loob at tutuyuin ang kanilang mga balat na animoy puno. Unti-unti silang maaagnas ng buhay hanggang sa wala nang matira sa kanila at bawian sila ng buhay. Mahigit 2 linggo ang ginawang orasyon at pag-alalay ni Malia. 20 beses na sumpa ang ginawa niya. Nang sa gayon, kahit ang pinakamagaling na manggagamot, hindi sila kayang lunasan at matukoy kung sino ang may gawa. Nang matapos ang higit na 2 linggong pagriritwal ni Malia, dinalaw niya ang kakambal sa ospital na noon ay may malay na, ngunit hindi pa rin makausap ng maayos. Myla, bumalik ka na sa dati. Bumalik ka na kay ate. Pakiusap, bunso. Huwag ka mag-alala. Naipaghiganti na kita. Hindi ka na nila masasaktan pa. Umuwi na si Malia sa bahay nila na bagsak ang balikat. Nang malapit na siya sa kanila, nakita niya sa bungad ng entrada nila ang mama ni Justin na may kasamang albularyo. Sobrang payat na niya at maraming sugat sa katawan. Balot man ito ng damit, ngunit kita sa mukha nito at mga nakalitaw na bahagi ng katawan. Tila naiiyak pa ito nang makita si Malia. Matalim na tingin lamang ang pinukol ng dalaga habang naglalakad palapit dito. Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Umalis ka kung ayaw mong ipapulis kita. Kung ikaw man ang nagpataw ng tiyaw sa kanila, alisin mo na at patawarin mo na sila. Malia, iha. Pakiusap. Kung ikaw man ang may gawa ng nangyayari sa amin ng anak ko, bawiin mo na. Namatay na si Daisy at ang anak nila. Sobrang nade-depress ngayon ang anak ko sa nangyari sa mag-ina niya, tapos hindi pa siya gumagaling sa sakit niya na parehas lang din sa akin at kay Daisy. Pakiusap, bawiin mo na, Malia. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung ano man yung kamalasang nangyayari sa inyo, nararapat lang yan dahil sa ginawa niyo sa kapatid ko. Nakuna ng kapatid ko at nawala sa sarili dahil sa anak mo. Kaya dapat lang na mamatay kayong pareho ng anak mong manluloko at manggagamit. Mangkukulam ka. Alisin mo ang ginawa mo sa amin ng anak ko. Alisin mo! Umalis ka rito, baliw. Nagdala ka pa talaga ng albularyo rito. Nasisiraan ka na. Umalis na lang ang nanay ni Justin nang iwan siya ni Malia sa labas ng walang napala. Naglaho naman ang lungkot at saya sa puso ni Malia. Saya dahil naiganti niya na ang kakambal at lungkot dahil sa masaklap at masakit na nangyari rito. Gayunpaman, hindi sinukuan ni Malia ang kanyang kakambal. Gaya ng ipinangako niya rito at sa kanilang mga magulang, aalagaan niya si Myla hanggang sa nabubuhay siya. Dinalaw niya muli ang kapatid ng sumunod na araw. Nagsara lang siya ng maaga gaya ng dati upang mapuntahan ito. Tulog ito nang makarating siya sa kwarto nito sa ospital. Myla, nagdala ko ng pritong manok na paborito natin, oh. Gising ka na dyan. Lagi na lang malungkot si ate kasi lagi na lang ako mag-isa. Miss ko nung kumain kasama ka. Ate? Myla? Ay, salamat naman at gising ka na.
Nandito lang ako. Hindi ako aalis sa tabi mo hanggang sa gumaling ka. Makaraan ng ilan pang araw, bumuti na ang pakiramdam ni Myla. Nasaktan siya sa nangyari sa anak niya, ngunit natanggap na rin niya yon kalaunan. Nakwento rin ni Malia sa kambal na si Myla ang nangyari kay Justin, pati na sa nanay nito at sa babaeng nabuntis niya rin. Hindi na sinabi ni Malia sa kakambal na siya ang may gawa noon dahil siya at ang kanilang ina lamang ang nakakaalam na siya ang pinasahan ng lihim na karunungang itim. Binintang pa talaga sa'yo yung nangyari sa kanila. Karma ka mo yun. Baka nga may ibang niloko at ginamit pa sila kaya nangyari sa kanila yon. Bumalik lang sa kanilang ginawa nila. Oh, kumalma ka na. Ang mahalaga, maayos ka na at nakarma na sila sa mga ginawa nila. Sa ngayon, gusto ko magsimula ulit tayo. At pakiusap lang, kung magmamahal ka ulit, kilatisin mo muna ha. At ikaw, huwag kang bigay ng bigay. Bigyan mo ng halaga ang sarili mo, Myla. Gaya ng pagpapalag ako sa'yo. Opo, ate. Patawad po sa katigasan ng ulo ko. Pangako ko sa'yo, hindi na mauulit ang ginawa ko. At makikinig na ako sa'yo. Bumalik sa dati ang pamumuhay ng kambal. Sinikap nilang magsimula muli matapos malampasan ang isa sa pinakamatinding pinagdaanan nilang dalawa. Wala na rin silang naging balita kina Justin at hindi na rin ito inalampa ni Myla. Dahil sa nangyari, napagtanto nilang pareho na sa huli, ang isa't isa pa rin ang babalikan nila at magiging takbuhan. Kahit ano paman ang mangyari. Wakas!